Magandang umaga mga kababayan. Alam niyo ba na may mabuting ibig sabihin kung tayo ay nakakakita ng isang taong nangangailangan? Kung ano yan, aalamin natin mamaya. Pero sa umagang ito ay samahan niyo kaming tunghayan ang mga kwento ng paglingap sa kapwa na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Sa bawat patak ng dugo, may buhay na maaaring mailigtas. Kaya kahit saan man tayo magpunta, kung may pagkakataong magbigay ng dugo, huwag tayong mag-atubili. Dahil ang simpleng pagdodonate ay maaaring maging pag-asa ng isang taong lumalaban para sa buhay. At ito ang ginawa ng ilan nating mga kababayan sa Italy na nakiisa sa isang blood donation drive doon. Milyon-milyong Pilipino ang nabubuhay at nagtatrabaho malayo sa sariling bayan. Araw-araw, tahimik silang lumalaban. Bitbit ang pangarap, sakripisyo, at pananampalataya. Sa bansang Italy, ang mga kapatid sa Members Church of God International ay natutong makibagay. Natutong maglingkod, natutong magtiis. Ngunit higit pa sa trabaho, natutunan din nila ang magbigay. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi natatapos pagkatapos ng oras ng trabaho. Kadalasan, ito'y dumadaloy sa ating mga ugat. Hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay, kapatid na Rodel, ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Sa isang kahangahangang pagpapahayag ng mabubuting gawa at paglilingkod sa kapwa-tao, ang Members Church of God International ay nagsasagawa ng blood donation initiatives sa iba't ibang bahagi ng Italy. Masaya po ang aking kalooban kasi muli po nakabahagi po ako na makapag-donate po ng dugo upang makatulong po sa mga nangangailangan po. Mga kapatid, wag po kayong matakot sa pagdodonate ng dugo. Simpleng proseso lang naman po ito kasi yung po benepisyo naman po nito maganda po dahil makakatulong po tayo sa ating mga kapwa-tao upang maduksungan po ang kanilang buhay. Salamat po sa Diyos, pag-ibig! Hindi po siya masakit, hindi po siya nakakatakot. Masaya po habang ginagawa, masarap po siya sa puso. Lalo niya, maiisip nyo na nakakapag-save po kayo ng buhay. Kaya po sa mga kabataan na may kakayahang makapagbigay ng dugo, na wala namang sakit, wala namang iniindang kahit ano. Sana po kung may pagnanasang binibigay yung Diyos sa atin, gawin po natin. Masayang-masaya ako kasi pinaghandaan ko talaga kasi last minute para bumaba yung timbang ko kumain ng itlog at saka spinachi. Talagang sabi rin ng amo ko, supportive siya. Sabi niya, kain tapos mag-donate ka. Pero masaya talaga ako na kahit paano nakatugon sa ganito gawain natin sa inyo. Sono molto contenta, molto soddisfatta perché purtroppo il sangue è sempre poco perché i donatori sono pochi
Il Policlinico è un grande ospedale, i pazienti sono tanti e le richieste di sangue sono tante e quindi avere persone di buona volontà che sono disposte a fare questo gesto di grande generosità e di altruismo ci riempie di gioia. Salamat po sa Diyos sa muling pagkakataon na makapag-donate pong muli. Talaga pong napakasaya ko po dahil po ang ganda po nung sabi po ng doktor ay ang ganda po daw ng daloy ng dugo ko. To God be the glory po. Loobin po na patuloy na po ito sa awa po at tulong ng Diyos. Milyong salamat po sa Diyos for giving. E sono molto felice nel vedervi numerosi perché, come già detto in passato, la vostra è una comunità molto attiva sul territorio, molto sensibile nei confronti della sofferenza e quindi per questo è meritevole la vostra volontà di venire a donare il sangue sempre più numerosi. È importante la donazione perché con la donazione aiutate veramente tante persone che hanno bisogno, ma allo stesso tempo avete modo di controllare anche la vostra salute, quindi anche se oggi il sole non c'è, splende per la gioia della vostra venuta. Ang blood donation initiatives ng Members Church of God International sa Italy ay hindi lamang simpleng pagtulong. Ito ay buhay na patunay na kapag ang pananampalataya ay isinasabuhay, kapag ang malasakit ay sinasakilos, at kapag ang pagkakaisa ay pinatitibay, may mga pusong muling tumitibok, may mga pamilyang muling nabibigyan ng pag-asa, at may mga buhay na nasasagip. Minsan sa ating abalang mundo, ang mga nakatatanda ay napag-iiwanan at nakakalimutan. Ngunit sa kanilang kalagayan, mas kailangan nila ang ating malasakit, pag-aaruga at tulong. Kaya naman, isang pagtitipon ang idinaos para sa kanila. Dito ay binigyang pugay at binigyang halaga ang ating mga nakatatanda. Ang mga taong minsang nag-alay ng lakas at panahon para sa ating kinabukasan. Tunghayan natin ang isang kwento na naglalayong ipaalala ang pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda. Bili na kayo ng walis. Bili na kayong walis ting-ting. Ako rin, kuha na tanay. Ito na, dito. Ito na. Maligya pa mang kanay nga. Pambili ko ng gamot. Ay. Pila ni mong tangtong, Nay? 15, 15. Ito na lang ako, Nay. Nay. Salamat po. Wala akong mapa. Imo na na. Ha? O, imo na na. Wala din. Ha? Sukli niya. Oo, napakarami. Maraming salamat po. Salamat po. Sakay na lang ka. Sakay na lang ka uli. Yeah. Sakay. Sige na. Hinay, pandong. Ang hirap na siya lang mag-isa, walang pamilya. Sila yung bali sila yung, kung lula ko siya, aalagaan at aalagaan ko kahit hindi ko siya kano-ano. Kasi tao lang tayo eh. Magbigay din sila ng time sa mga magulang nila, sa mga lula nila dahil hindi habang panahon na sa tabi sila. Pahalagahan ang bawat oras na kasama sila, buong pamilya. Dapat mahalin nila dahil pag mawala yan, wala na. Siya lang pakainin ko. Hindi na, wala na. 20 lang pera namin. Salamat po. Ano po? Sir.
Ibing maro, sulula. Basta minana ba, makuhaan ko matandog. Lipay ko ta kay nakatabang sa tuloy si kataob na ginagmay ra. Knowing you can't do what you always wanted to do, knowing that there's things that you always want to do, but you're not fit enough to do it. I find it hard to give in to what I want to carry on. I enjoyed my gardening at one time, and I can't do it anymore, and that bugs me. Marami ka pang gustong gawin pero sa isip na lang. Tulad sa akin, mayroon akong karamdaman. 2 beses na ako na-stroke. Siyempre, mahina na talaga. Hanggang pag-iisip na lang. Maraming tusok-tusok sa likod. Pag nakaupo ako o kaya nakatayo o kahit naglalakad, marami akong nararamdaman na tusok-tusok sa katawan. Kayo lang, 2, mister ko. Yung mister ko mayroong sakit, yung arthritis. Minsan magsabay kami, mahirapan ako maghinga. Malungkot, lalo nang 2 na lang kayo. Yung mga anak ko, mayroon naman silang pamilya. Ang may babaon kong alaala ay marami. Katulad ng ako yung nakapagpaano sa doktor, na tanong lahat ang mga problema ko sa aking kalusugan. Masaya talagang pakiramdam. Yan, dako tayo akong ikalipay. Kaya nakita ko nga akong mga kapatid, nga mga parihan ako mga edad, babae, lalaki, makita ko sila nga malipayon nga nagsiusa kami sa among kalingawan nga karong adlaw ni tabo. Bago na waso mawali dani na yan. Masa mo tumakan sa yamisyon, mayadi. Wasi yami dumani fe, masana wudaya. Omo wa, omo buwahin, omo mahigani di. Ebebe na omo sisi haya basha. Nti mama kan sa yamisyon, na asama mo ka so omo jina di. Omo fa yami da mami kenya. No so omo jina yami. Kaya ito po ay ating isinasagawa. Makapagtinginan tayo para maudyok tayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Sa ganitong pagkakatipon na alay natin sa atin pong mga kapatid na mga seniors, kayo po ang sa tulong ng Diyos ay ating ngayong pagsisilbihan at bibigyan ng higit na concentration. Kaya alay po namin ito sa inyo, alay ng kapatiran sa inyo, mga kapatid na seniors, sa tulong at awa ng Diyos bilang bahagi po ng ating paglilingkuran. Umibig talaga sa mga matatanda, sa mga magulang. Kasi yun yung pangunahing aral ng Diyos na ibinigay sa atin. Galangin sila, mahalin, sundin yung mga utos nila ng mga tama. This event, it really inspired me to pay more attention and really look at the brother to see how we are doing. Because sometimes we forget that, this brother didn't come. We didn't even realize because we're not really seeing one another that much. So I'm thinking that this is a really good opportunity for us to really appreciate the seniors, to be together. Salamat sa Diyos. Tagaan ko niyo kong panahon sa akong edad.
Kahit wala ka mo, wala ito na yun. And what I take away from this event is the love that all members of the church show to everybody, whether you're young or whether you're old. And you really take care and look after us as we get older. Sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo, na magamit natin ng ating mga kalayaan na mga magkakapatid para tayo po ay sama-sama naman na makapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid. At lalo na ang atin pong mga kapatid na mga mayroon ng katandaan o nandoon na sa kanilang mga senior years. Masaya rin ang ating mga lolo at lola sa bansang Honduras at Guatemala dahil sila ay kabilang sa mga napaglingkuran ng isang medical mission na naghatid ng pag-aalaga at pag-asa sa kanilang komunidad. Tunghayan natin ang isang kwento ng pagmamalasakit at paglingap para sa ating mga nakatatanda. Que darle gracias al Señor y pedirle al Señor por ustedes, pedirle al Señor por ustedes que les siga dando ese amor, que lo siga llenando de ese gran amor del cual ustedes participan, hermanos, porque ese don no es don de cualquiera. Ya que Dios pues les ha puesto en su corazón a ayudar al prójimo, ¿va? Están cumpliendo según lo que dice la Biblia, ¿va? Mejor dar que recibir, ¿va? Que sigamos buscando las cosas de Dios, porque Dios es el mejor médico ¿verdad? Esa providencia, por la misericordia que Él tiene, los ha enviado a ustedes acá, porque son lugares bien pobres. Yo siempre soy muy agradecido y valoro ese gesto. No es fácil dejar su familia, no es fácil dejar su país por venir a servir a otro ser humano. Eso tiene un valor que no tiene precio. Al hermano Daniel, que gracias a él yo lo conocí este año y los tratamos de la mejor manera. Le han servido a mi pueblo, yo estoy contento por todo lo que hemos hecho con ellos. El año pasado logramos atender a más de 15,000 pacientes, así que Diosito me bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ang ilalakad nung bayan, yung lakad ng Diyos. Yung gawa ng Diyos. Yun ang gagawin ng bayan. Bayan na ano? Bayan na tumutupad ng kanyang utos. Ano yung dapat na ginagawa nun? Bayan na nag-iibigan. Pag ang bayan hindi nag-iibigan, huwag mong asahan gagawa ang Diyos dyan. Kung sa atin lang, di natin basta maiisip yun eh. Kung sa atin lang, hindi natin magagawa yun. Ang dami nga nagtatanong, paano nyo nagagawa yan? Hindi naman namin gawa yan eh, no? Gawa ng tao? Isip ng tao? Hindi. Bakit? Ang Diyos ang wika ang gumagawa sa inyo eh. Maging sa pagnanasa at sa paggawa. Saan? Dun sa bayan ng Diyos. Alin yung bayan ng Diyos? Yung bayan, kaya sinasabing bayan, yung pinananahanan ng Diyos at ni Kristo. Kaya pinananahanan ng Diyos at ni Kristo, tumutupad dun sa iniuutos. Ano ang basic na iniuutos? Sumampalataya ka kay Kristo, mag-ibigan tayo. Kung hindi tayo nag-iibigan, hindi gagawa o hindi lalakad ang Diyos sa atin.
Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Ano ba ang dapat nating isipin kung tayo ay nakakakita ng isang taong nangangailangan? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Napansin mo, walang pamasahe, na lumapit sa'yo. Kahit hindi humingi sa'yo, mag-volunteer ka na pagkakataon yun, bigay ng Diyos yun. Para makagawa ka ng mabuti. Gusto kanyang kasangkapanin. Sa unang Juan, ganito ang sabi sa 3, versikulo 17. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Huwag niyo ipagkakait pag nakita niyo, mga kapatid. Kasi hindi naman lahat ng bagay makikita mo eh. Pero pag nakita mo yung nangangailangan, huwag mo lang intaying manghingi. Pagkakataon mo yun para gumawa ng mabuti. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang videos kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos. Sa puso'y maingatan, salita niya na katwiran, sa awiting naririnig, aral ng Diyos na mahilig, paalalang nakatipid, upang tayo'y huwag manlamig. Wow, 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 ipakita sa ganito. Tayo ay magpatawaran, tayo ay huwag